Pahintulutan niyo po akong ipakilala si Pam Weingarten, isang babae na may tinatagong sikreto sa loob ng 25 taon. Itinago niya ang sikretong ito upang protektahan ang reputasyon ng kanyang pamilya at trabaho. Ngunit makalipas ang ilang taon na pagtatago at paghihirap, sa wakas ito'y nagwakas din. Noong January 18, 2013, sa tulong ng mga detectives, ibinunyag niya ang nakakakilabot na sikreto na tinago niya sa loob ng maraming taon. Dahil sa pagmamahal at takot, pinahintulutan ni Pam na kontrolin ang kanyang buhay ng kanyang lalaking pinakasalan. Siya ang nagpapasya kung kanino lamang siya makipag-usap at makipag-ugnayan, at pinagbabantaan pa ang kanyang buhay. Sa loob ng 25 years, namumuhay siya na alam niya kung sino ang pumaslang kina Gail at Rick Brink. Siya'y naninirahan sa bahay kung saan sila pinaslang at ang suspect ay walang iba kundi ang pinakamamahal niyang asawang si Ryan Weingarten. Noong 1984, ang kapatid ni Ryan Weingarten na si Gail, na isang 19 years old ng mga taong iyon, ay may nakilalang lalaki na nagngangalang Rick Brink, isang 22 years old habang sila'y nagtratrabaho. Si Rick Brink ay nabigani sa kagandahan ni Gail. Ikinuwento ni Rick sa kanyang ina na si Ali na natagpuan na nito ang babaeng dadalhin niya sa altar. Si Gail ay hindi galing sa marangyang pamilya. Sila'y 8 magkakapatid na sabay na pinapalaki ng kanilang mga magulang. Ngunit ang dalagang ito ay matalino at merong mataas na ambisyon sa buhay at alam nito kung anong klaseng buhay ang kanyang tatahakin. Noong nakilala niya si Rick, napagtanto niya na sila'y tinadhana sa isa't isa. Pareho silang merong ambisyon sa buhay at may pagkakapareho ng interes. Si Gail at Rick ay nagkaroon ng masayang relasyon na merong naghihintay sa kanila na magandang kinabukasan at nagsimulang nangarap para sa kanilang bubuuhin na pamilya. Nang di maglaon, nagdesisyon si Gail na manirahan kasama si Rick at noong April 25, 1986, ang magkasintahan ay pinagdiwang ang kanilang kasal. Si Gail ay 21 years old na ng mga panahong iyon. Ang mag-asawa ay nagpasyang bumili ng bahay sa Michigan matapos ang kanilang honeymoon. Nang makarating na sila sa Michigan, matapos ang kanilang honeymoon, nakatagpo sila ng isang bahay na ranch style na napapalibutan ng 20 hectares na lupain na matatagpuan sa labas ng lungsod. Bagay na nagustuhan ng mag-asawang Brink. Nakipag-deal si Rick sa bangko at binili ang bahay sa abot kayang halaga. Ngunit kailangan pa ito nilang i-renovate. Sakto namang merong experience si Rex sa pagkakarpentero, kaya hindi sila nahirapan pang i-renovate ang kanilang bahay. Nagsimulang nanirahan ng mag-asawa sa bago nilang bahay noong 1987. Ang kanilang paglipat sa panibago nilang bahay ay bagong yugto din ng kanilang buhay mag-asawa. Kasabay na din ang plano nilang magkaroon ng anak. Gayunpaman ang kanilang mga plano ay nagwakas noong November 21, 1987. Si Gail at Rick ay umattend sa kasal ng kanilang kaibigan. Sila'y nag-enjoy na nakihalubilo sa kanilang mga kaibigan. Ngunit yun din ang huling araw na nakita nilang buhay ang mag-asawang Gail at Rick. Noong November 23, 1987, hindi pumasok sa kanilang mga trabaho sina Rick at Gail, na hindi pangkaraniwan dahil alam nilang ang mag-asawang ito ay napaka-responsable, madisiplina at hindi lumiliban sa kanilang mga trabaho. Ang mga magulang ni Rick ay nabigla na makatanggap ito ng tawag mula sa kumpanyang pinagtatrabahuan ito. Kanilang ipinaalam na hindi ito pumasok sa kanyang trabaho. Agad nilang pinuntahan ang bahay ng kanilang anak at nadiskubre ang kanyang SUV na nakaparada sa driveway. Ang sunod nilang nakita na ikinagulat nila, nakahiga sa front seat si Rick na may tama ng baril sa ulo. Tumawag agad ng pulis ang mga magulang ni Rick upang ipaalam ang nangyari sa kanilang anak na si Rick. Mabilis na nakarating ang mga pulis sa bahay ni Rick at sinecure kaagad ang crime scene. Sa pag-iinspeksyon sa kanilang bahay, nakita nilang patay na si Gail sa kanilang kama.
Natatakpan ng dugo ang unan ang mukha nito. Nang inilipat nila, natuklasan ng pulisya na si Gail ay binaril ng 3 beses. Sina Rick at Gail ay malupit at walang awang pinatay ng isang tao. Sa pagsusuri sa pinangyarihan ng krimen, napag-alaman ng pulis na walang nawawalang gamit sa bahay ng mag-asawa at ang lahat ng mga gamit ay nasa kanilang mga lugar. Ang unang tsuryang tiningnan ng kapulisan na baka binaril ni Rick si Gail. Matapos niya itong barilin, siya ay pumunta sa kanyang sasakyan at binaril din ang kanyang sarili. Gayunpaman, ang tsuryang ito ay agad nilang ibinasura. Matapos ang mahabang pagsusuri sa kanilang bahay, hindi nila natagpuan ang murder weapon na ginamit. Kinonsider ng kapulisan na ito'y kaso ng pagnanakaw. Ngunit sa kanilang malawakang pag-iimbestiga sa crime scene, wala silang nakitang gamit na nawawala at lahat ng gamit ay nakaayos pa din sa kanilang mga pwesto at wala ding forced entry na nakita. Ayon pa sa mga eksperto, gumamit ng .22 caliber revolver ang salarin, ngunit hindi nila ito nakitaan ng naiwang bala sa kanilang katawan. Nakatagpo sila ng 4 na fingerprint sa pinangyarihan ng krimen. Ang 2 dito ay pagmamayari ng mag-asawang Gail at Rick, at ang 2 fingerprint ay hindi nila matukoy. Pinadala nila ito sa FBI database para malaman kung may mag-match sa fingerprint na kanilang nakita. Ngunit walang nag-match sa mga ito. Dahil sa walang makitang physical evidence, nagsimulang mangolekta ng impormasyon ang mga kapulisan patungkol sa buhay ng mag-asawang Gail at Rick. Ang mga detectives ay nagsimulang makipanayam sa mga kaibigan nito at kapamilya. Ayon pa sa nakakatandang kapatid ni Gail na si Ryan, may tuturing ang relasyon ni Gail at Rick bilang isang perpektong relasyon. Sa huli, sa kanilang pag-iimbestiga, hindi pa din sila nakahanap ng lead o suspect. Habang nililibing sina Gail at Rick, ang magkapatid na Ryan at Cheryl ay puno ng paghihinagpis. Nang matapos na ang libing, muling sinimula ng investigador ang kanilang pag-iimbestiga, ngunit ang lahat ng kanilang pagsisikap ay napunta sa wala. Makalipas ang 1 buwan noong December 24, 1987, isa pang krimen ang gumulat sa lungsod. Natagpuang patay si Deborah Winston sa kanyang likod bahay na may laslasang lalamunan sa tabi ng kanyang asawa. Ang krimen ay may pagkakatulad sa naunang pagpatay sa batang mag-asawa. Walang sinyales ng forced entry o robbery gaya ng mga nakaraang kaso. Ang pangyayaring ito ay nagpaalarma sa publiko at nagkaroon ng espekulasyon ng kapulisan na may gumagalang serial killer sa kanilang bansa. Gayunpaman, na-dismiss ang tsuryang ito at napag-alaman nilang si Gail ay na-involve sa financial violation sa kanyang trabaho. Ngunit binasura nila ito dahil hindi accurate ang mga paratang na ito. Naging cold case ang kanyang kaso. Ang kanilang kaso ay muling na-reopen noong 2007. 20 years matapos ang pagkapaslang sa mag-asawang Brink at nag-focus ang mga detective sa kanilang kaso. Ang mga dokumento ay masyado ng luma, ngunit na-reconstruct pa din nila ang mga keynotes. Ang mga investigador ay nakatuklas ng panibagong pattern base sa pakikipanayam nila sa mga kaibigan at kapamilya ni Gail. May isang tao ang kanilang palaging nababanggit, ito ay si Ryan Wengertin. Ayon pa sa kanila, may kakaibang nangyari noong nagkaroon sila ng family gathering. Si Ryan ay umaasal ng masama at sinasabihan ang isa sa kanilang kapamilya na ini-imagine ito kung paano niya papaslangin si Gail. Natatandaan ni Cheryl na nabanggit sa kanya ni Ryan na napapaisip daw si Ryan na paslangin si Gail at sa ibang pagkakataon humingi daw ito ng tawad kay Gail. Ang kanyang mga pahayag ay nag-contradict sa kanyang pahayag noong in-interview siya ng mga kapulisan at pinaghinalaan din siya bilang suspect. Ngunit dahil sa kanyang alibay at kinonfirm ng kanyang kasintahan ang kanyang alibay, ayon pa sa girlfriend ni Ryan na si Pam, noong gabi bago maganap ang krimen, siya at si Ryan ay tumungo sa bahay ng kanilang kaibigan upang makigamit ng washing machine at kasabay nilang inalagaan ang mga bata. Ang kanyang testimonya ay tugma sa alibay ni Ryan. Dahil dito, hindi na nagsuspetsya ang mga kapulisan kay Ryan. Gayunpaman, habang nire-review nila ang polygraph report, napansin ng mga detective
na hindi consistent ang statement ni Pam at polygraph data nito. Kaya ang mga investigador ay muling nagsagawa ng interview at muling kinuna ng statement si Pam. Si Pam ay nagbigay ng matibay na alibay para kay Ryan, ngunit ang polygraph test nito ay hindi tumutugma sa kanyang pahayag. Nang siya'y tinanong ng polygraph examiner kung totoo bang kasama niya si Ryan ng gabing iyon kung saan naganap ang pamamaslang kina Gail at Rick, siya'y tumugon ng hindi at ang polygraph ay hindi nakadetect na ito'y nagsisinungaling. Kaya dahil dito si Pam ay naging person of interest. Dahil dito muling sumailalim sa pagtatanong si Pam. Si Pam at si Ryan ay naninirahan kasama ang kanilang mga anak sa isang trailer park. Noong mga panahon na iyon sila ay kasal na ng 20 years at meron silang 3 anak. Nakilala ni Pam si Ryan noong 1987. Noong mga panahon na iyon, siya ay isang single mother na mag-isang pinapalaki ang kanyang anak na 6 months old mula sa kanyang dating karelasyon. Si Ryan at Pam ay nagpakasal noong 1989 at mula noon sila'y namumuhay ng magkasama. Nang pinuntahan sila ng detective sa trailer park, nadatnan nila si Ryan at binati kaagad sila nito. Madidescribe nila si Ryan bilang isang huwarang asawa dahil active ito sa homeschooling ng kanilang anak at katuwang ito ni Pam sa pagpapalaki ng kanilang mga anak. Nadatnan nilang wala si Pam kaya dahil dito kinuha nila ang versyon ni Ryan patungkol sa double murder na naganap sa kanyang kapatid na si Gail. Muli niyang ginunita ang gabing pagkapaslang ng kanyang kapatid na si Gail. Dahil sa malabo ang kanyang mga salaysay, inimbitahan siya at ang asawang si Pam na tumungo sa sheriff department sa napagkasunduang araw. Magkasamang dumating sina Ryan at Pam at giniit ni Ryan na dapat magkasama silang interviewin ng kanyang asawang si Pam. Ngunit dahil gusto ng mga sheriff na ma-interview si Pam na magkahiwalay sa kanyang asawang si Ryan, ang mga testimonya ni Pam ay hindi nagkakalayo sa una nitong testimonya. Gayunpaman, dahil nababatid ng mga detective na parang may mali sa kasong ito, mas inungkat nila ang relasyon ng mag-asawang Pam at Ryan. Napag-alaman nila na ang relasyon ng dalawa ay hindi perpekto. Si Ryan ay hindi naging tapat sa kanyang asawa habang ito'y nakikipag-date pa lang sa kanyang asawa noon. Siya ay nakipagrelasyon kay Crystal habang magkarelasyon din sila ni Pam. Ayon pa kay Crystal, siya ay nagkaroon ng on and off na relasyon kay Ryan. Nang ma-realize niya na mas interesado si Ryan kay Pam, siya ay nakipaghiwalay kay Ryan. Sa kabila man ito, sila ay nanatiling magkaibigan. Si Crystal ay inimbitahan ng kapulisan sa kanilang himpilan at kinapanayam. Habang siya ay napanayam ng mga investigador, ibinunyag ni Crystal ang sekreto na nagpabaliktad sa kaso. Ayon pa sa kanya, umamin daw sa kanya si Ryan na si Ryan at Gail ay nagkaroon ng incestuous na pagtatagpo noong sila'y mga bata pa. Ang pag-amin na ito ay naganap matapos mapaslang si Gail. Ayon pa sa kanya, habang binabaybay nila ang daan patungo sa crime scene, ngunit dahil hindi komportable si Crystal na tumungo sa ganoong lugar, dahil dito tumungo na lamang sila sa isang malapit na parke. Habang sila ay nagkwekwentuhan, inamin niya kay Crystal na merong sexual na nangyari sa kanila ni Gail. Ngunit sa kahuli-hulihan, kanyang inamin na persahan niya itong ginawa. Ipinakita ni Ryan ang iilan sa mga larawan ni Gail na nakabikini at ipinahayag nito ang kanyang matinding pagnanasa kay Gail. Dahil dito nagkaroon sila ng matibay na ebidensya sa pagkahumaling ni Ryan kay Gail. Ang mga binunyag ni Crystal tungkol sa sikreto ni Ryan ay nagbigay sa mga investigador ng panibagong pananaw sa kaso ng mag-asawang Brink. Gayunpaman, kinakailangan pa nilang mas mag-imbestiga upang mangalap ng karagdagang impormasyon. Nang dumating na si Ryan at Pam sa himpilan ng pulisya, iginiit ni Ryan sa kapulisan na dapat kasama siya habang kinakapanayam nila ang asawa niyang si Pam. Ngunit dahil kinakailangan nilang ma-interview si Pam na mag-isa, wala nang nagawa ang kanyang asawang si Ryan. Nang makapanayam na nila si Pam, inamin ni Pam na nagbigay siya ng false statement sa unang mga pag-interview sa kanya. Inamin niya na magkasabay nga silang nag-laundry ngunit si Ryan ay umalis ng ilang oras. Na makabalik na ito, nagkaroon sila ng sexual activity ni Ryan.
Matapos nila itong gawin, si Ryan ay umalis na naman at pinagsabihan si Pam na suportahan ang kanyang alibay dahil kung hindi, siya'y papatayin. Ang mga pananakot na ito ay naganap sa loob ng maraming taon hanggang sa araw na iyon. Sa pagtatapos ng pagtatanong, hindi naniniwala si Pam patungkol sa relasyon ni Ryan at sa kapatid nitong si Gail o kanyang pinaslang sina Gail. Matapos nilang makapanayam si Pam, si Ryan na naman ang kanilang kinapanayam at inungkat nila ang patungkol sa pagkahumaling nito kay Gail. Ngunit ito'y kanyang pinasinungalingan. Ngunit dahil sa kagustuhan ng mga investigador na mapakanta si Ryan, ito'y na-pressure at tinamin na merong sexual na nangyari sa kanila ni Gail. Ngunit iginiit niya na ito'y kanilang napagkasunduan, hindi siya pinaniwalaan ng kapulisan ngunit dahil wala silang makuhang matibay na ebidensya, hindi nila naaresto si Ryan. Nang subukan ng mga investigador na muling imbitahan si Pam sa himpilan ng pulisya, ito'y binablock ni Ryan na nagpahirap sa mga investigador. Ang mga investigador ay nagpatuloy sa pag-iimbestiga at hindi nawalan ng pag-asa. Ngunit umabot pa ng maraming taon bago nila matuklasan ang katotohanan. Noong January 2013, binisita ng mga investigador si Pam sa kanyang pinagtatrabahuan at kinuha ang kanyang consent na pumunta sa himpilan ng pulisya. Pinaunlakan naman ni Pam ang imbitasyon na ito. Noong January 13, 2013, sa wakas ang katotohanan ay lumabas. Sa panahon ng pagkikipag-usap nila kay Pam, ibinunyag ni Pam na noong 1987, noong siya'y magsimulang makipag-date kay Ryan, ilang buwan lamang bago mapaslang sina Rick at Gail. Nagsimula siyang magkwento noong gabi ng pagpaslang. Siya at si Ryan ay magkasamang tumungo sa isang laundry, ngunit si Ryan ay umalis kaagad at nawala ng ilang oras. Nang makabalik na ito, agad naman itong umalis. Noong umaga ng linggo, pinuntahan niya si Pam na nababalisa kung makatok ito sa kanilang pinto ng napakalakas at habang sumisigaw na kailangan nilang mag-usap. Nang ito'y kanyang pinapasok at tinanong kung anong nangyari, inamin sa kanya ni Ryan na pinaslang niya si Rick at Gail sa pamamagitan ng baril. Ayon pa raw kay Ryan na nagkaroon sila ng family issue. Si Ryan at ang kanyang mga magulang ay nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan dahil ibinenta ng kanyang mga magulang ang kanilang bahay at maninirahan na lamang sila sa isang camper kasama ang nakababata nilang mga kapatid. Nakiusap si Ryan kay Rick at Gail na kung pwede pansamantalang pahintulutan ang kanyang mga magulang na ipark ang kanilang camper sa bakanting lote na malapit sa kanilang bahay. Dahil pinagbawalan ang mga magulang nito na ipark ang kanilang camper dahil nagkaroon na sila ng violation of the City Landscape Ordinance. Ngunit dahil hindi pumayag si Gail at dahil ayaw nitong masangkot sa mga kalokohang ginagawa ng kanyang mga kapatid at ayaw niyang manirahan na kasama sila lalo na sa kanilang bagong bahay. Umalis si Ryan na galit, ngunit kaagad naman itong bumalik dahil nagkaroon ng problema sa kanyang sasakyan. Si Rick ay pinuntahan si Ryan upang tulungang ayusin ang kanyang sasakyan habang ito'y tumungo sa kanyang SUV na sasakyan upang kumuha ng tools. Agad itong pinaputukan ni Ryan sa ulo ng 2 beses at agad itong natumba at namatay. Matapos niyang paslangin si Rick, si Ryan ay tumungo sa loob ng bahay at pinuntahan ang kwarto ng mag-asawa. Kanyang binaril ng 3 beses si Gail habang ito'y natutulog. Nang marinig ni Pam ang mga pag-amin ni Ryan, siya'y nabigla at kanyang pinaalis si Ryan. Maya-maya tumawag si Ryan kay Pam na nakiusap kay Pam na makipagkita. Dahil sa sobrang pagmamahal niya kay Ryan, siya'y pumayag na makipagkita kay Ryan. Si Pam ay dinala ni Ryan sa bahay ni Rick at Gail at pinakita sa kanya ang mga kawawang bangkay ni Gail at Rick. Pinagbantaan siya ni Ryan kung siya'y magsusumbong sa mga pulis o kahit kanino, ganun din ang kanyang sasapitin. Kahit na takot si Pam, siya ay nanatili kay Ryan ng gabing iyon. Kinaumagahan, siya'y lumipat sa bahay ni Ryan kasama ang kanyang anak na parang walang nangyari.
Inamin din sa kanya ni Ryan na nagkaroon siya ng sexual relationship kay Gail. Siya din ay naiinggit sa nakamit na tagumpay ng mag-asawang Gail at Rick dahil siya ay nanatiling walang nakamit sa buhay. Si Ryan ay kumikita ng pera sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga illegal substances at matapos silang ikasal, si Pam ang mas naghahanap buhay upang mapunan ang lahat-lahat ng kanilang pangangailangan habang si Ryan naman ang nanatili sa bahay at nag-aasikaso sa kanilang mga anak. Si Ryan ay nagsiselo sa asawa ni Gail na si Rick dahil sila ay nagkaroon ng bagong bahay at merong magandang career. Matapos marinig ang mga confession ni Pam, agad-agad nilang inaresto si Ryan. Siya ay sinampahan ng 2 counts of first-degree murder. Noong March 28, 2014, si Ryan ay binasahan ng kanyang verdict at hinatulan ng 2 life sentence na walang posibilidad na parol. Sa kasalukuyan, si Ryan ay patuloy pa ding nakapiit sa bilangguan habang si Pam naman ay dinivorce si Ryan.